Gumulantang sa buong sansinukob ang pinaka-eskandalosong revelasyon na yayanig sa bawat hibla ng ating kasaysayan at tila isang tsunami na tatangay sa buong Malacanang ngayong gabi. Sa isang hindi inaasahang kaganapan na tila kidlat na tumama sa gitna ng katahimikan, binuwal na raw ni Manang Ime Marcos ang kanyang mahabang katahimikan at tuluyang ibinunyag ang nakapanghihilakbot na katotohanan tungkol sa malubhang kalagayan ng kanyang kapatid. Ayon sa ating mga espiyang nakatago sa bawat madilim na kanto, huling-huli sa kamera ang panginginig ng mga pader ng kapangyarihan habang ang mga selyadong medikal na dokumento ay tila nagbabagang bakal na nagpapatunay na ang Pangulong Bongbong Marcos ay nagdurusa na sa isang malubhang sakit na bunga di umano ng mga ipinagbabawal na gamot na pilit na ibinaon sa dilim ng gabi. Hindi makapaniwala ang buong mundo sa nakakangilong eksenang ito kung saan ang bawat pasilyo ng palasyo ay nababalot ngayon ng matinding sindak dahil sa grabeng pasabog na magpapabagsak sa lahat ng ating pinaniniwalaan. Ayon sa mga saksing nasa loob mismo ng mga selyadong pasilidad, tila tumigil ang pag-ikot ng mundo nang lumabas ang mga footage na nagpapakita ng tunay na kondisyon ng Pangulo na pilit na itinago sa ilalim ng mga makakapal na makeup at mga selyadong pahayag sa loob ng maraming buwan. Ang bawat sulok ng politika ay tila naglalaway sa takot dahil salamat na hindi na kailanman mabubura ng anumang yaman habang ang buong Pilipinas ay nananatiling tulala at nagugulantang sa bangis ng kaganapang ito na pilit na binubura sa bawat sulok ng internet. Ito na nga ba ang huling kabanata ng isang matikas na pagpapanggap o ito ay simula lamang ng isang madugong labanan sa kapangyarihan kung saan wala nang sino mang itatangi sa lupit ng tadhana at ng batas na walang kinikilalang apelyido? Kahit nakakulong na, andyan pa rin. Tuloy-tuloy ang suporta na yung iba dyan, ang sinasabi, tumitigil na raw ang pagsuporta. Hindi ho. At saka dun nakakatawa sis yung mga ad hominem na batikos nila na, yung karton mo, yung karton mong presidente, yung mga ganyan, no? Alam mo, kaya dapat dun nga kayo magtaka kahit karton na lang yung kanyang nakalabas na sa labas. Correct. Mahal pa rin siya, di ba? So, saan ka nakakita ng ganyan? Actually, nagpagawa din ako ng karton ni Bangag noon, sinunog ko na nga lang. Di ba may standee ako, remember that? Yeah, may standee yeah, ako, I saw that. nagmukha akong tanga noon kay Bangag nung during the campaign. May karton din ako ni Bangag. Pero sinunog ko ng live yun kasi, it's pointless, it's useless na suportahan mo ang isang Bangag. Well, gano'n naman talaga sis na sa pakikipaglaban, may mga nasasabi sila kasi nga, yung iba talagang brainwashed, yung iba kulang sa kaalaman, pero hindi matatawaran ang pagmamahal ng mga Pilipino all over the world. Kasi ako nakita ko yan sa Europa Talagang ang mga tao, sabi ko nga, they are all, okay, well off na sila doon sa ibang bansa, pero still, yung pagmamahal nila sa bayan at pagmamahal nila sa pangalang Duterte, of course, kay Pangulo Duterte at kay Day Sara talaga, nando doon, talagang buhay na buhay. Kaya, hindi yan totoo, yung mga sinasabi nila na parang wala nang spark ang Pangulo Duterte o the Dutertes. I don't think so. Ay, hindi sis. Kitang-kita naman natin kahit yung sinasabi rin nila na ako natatawa na lang din ako lalo na pag sinasabi na, nakakulong na, hindi na makakalabas yun. Alam mo, when you watch naman all his past videos, alam niya na pwedeng mangyari to sa kanya. Pero ang kanya lang, kung hindi siya makakalabas sa sarili niyang bayan, alam mo yung handa siyang kung ano man di ba sabi niya nga, yung mga inutusan niya mga men in uniform at kapulisan para labanan ang pagkalat ng droga or pagbebenta ng droga sa ating bansa is magkakos ng pagkakulong niya, tatanggapin niya. Pero ang mali lang kasi doon is bakit natin siya dinala sa ibang bansa na dito, pwede naman siyang ikulong dito. Kaya talagang alam na alam mo na yung grabe ang takot. Yung sasabihin na, anong takot? Well, hindi kami takot kay PRRD. Hanggang ngayon nga, sobrang hyper-focus yung may gera na, may crisis na. 'Di ba? Lahat ng kalaban nila sa politika na ang sinasabi, para kami sa bayan, mahal ko ang Pilipinas, yung mga ganyan. Yes. But still, anong ginagawa nila sis? Ang focus nila is still to pin down the Duterte. 'Di ba yan lang may pagmamahal sa bayan? Kasi kung nasusundan talaga nila ang Pangulong Duterte, sometime, I think during the campaign, di ba? Sabi ni PRRD noon, sabi niya, I do not care if I burn in hell for as long as
the people I serve live in paradise. Kapopost lang natin yan kanina, ay kahapon. Oo. Diba? So, Talaga? Oo. yes, Yeah. ready si PRRD sa mga Yung buko nakaangat. oo, sa mga consequences na ibabato sa kanya talaga. So, kaya naman talagang minahal siya ng taong bayan. So, yeah, so kahit ano pang mga batikos nila, well, yung mga yan sis, maingay lang. Maingay lang or Oo. hindi nila alam yung mga pinagsasabi nila. Kasi, alam nyo, ang mga Filipinos, lalo ngayon sa situation, no? Sa oil crisis daw, Oo, na wala naman yan. talagang oil crisis so far. Dahil sabi nga, di ba nga, we have like 59 days na available stocks. Pero ginagawa nila, oil crisis para kumita itong mga malalaking negosyo sa oil. But ganun pa man, kung titingnan mo, yung situation ngayon, natin dyan, nagmamahal ang presyo ng bilihin, nagtatake advantage yung mga negosyante. Dapat nga nagigising na sila dito eh. Kasi eto yung bangag yung presidente. Ganito siya mag-handle ng crisis. Yeah, I Right? think sis, gising naman na ang tao. Kasi Okay. as you can see, no, here in the Philippines, even when I go to the groceries, I go to the palengke, they're complaining already. 'Di ba? Kasi Talaga. una sa lahat, kitang-kita mo naman sis, yung they cannot deny it anymore. The fact na tumataas ang dolyar, ang US dollar to Yes, peso, dollars. walang investors, bagsak ang Philippine Stock Exchange. It says a lot, no? Talagang yun dun mo makikita. No matter how hard they deny it, yung mga negosyante, malalaking negosyante, alam na alam nila kung ano yung nangyayari sa mga negosyo nila. Sa stocks is almost 50% ang bagsak ng lahat. Ayala, if I'm not mistaken almost 50% na ang bagsak ng stock natin. So, hindi na maganda for our country. Una, dahil sila rin may kasalanan alam mo, na sa sobrang focus nila na banatan si VP Inday Sara Duterte, is lalo nakita ng ibang bansa kung gaano kawalang responsibilidad ang ating gobyerno. The way yung focus nila is not more on how to develop our country, but rather just to, yung maging mamulitika. So how can you invest in a country na ang focus ng gobyerno is yung kalaban nila sa gobyerno is pabagsakin more than paangatin muna at mapangunahan na i-priority ang kapakanan ng bayan at sambayan ng Pilipino. Actually, sis, yun talaga ang focus nila para pabagsakin ang mga Duterte. Kasi nga, sa kabila ng kanilang mga optics, black propaganda, na kumupas na ang Duterte magic. Ngayong araw, actually may mga celebration pa rin ngayon. Canada, dapat kasi nasa Vegas ako ngayon, kaso lang napuyat ako talaga. Iso-surprise ko sana yung aking mga palangga sa Vegas. May event sila ngayon. Kaso lang, hindi kinain ng powers ko dahil nga sa event sa The Hague, naka-monitor talaga ako. Mahirap naman mag-drive ng puyat ka, di ba? Safety first. So, yung mga palangga ko, shout out kay palangga, sa palangga ko, palangga Elena na, yung mga kasama ko dapat. Sorry na lang at puyat ang lola ninyo. So, sa Vegas, may event po dyan at mamaya siguro hanapin ko, i-promote natin kung ano yung address. Kasi mga 6 to 11 sila. But ganun pa man, balik ako dito sa Duterte Magic na to. Tinitwist talaga nila. The reason why ang PRRD, ayan, pinakidnap, nakipagsabuatan, ang Bangag administration, Marcos administration. Kasi 'di ba, yung mga litanya ni PRRD in the past, na sabi niya, if you destroy my country, I will gurgur you. If you destroy our children, I will gurgur you, 'di ba? Remember that statement na tinitwist nila na si Pangulong Duterte ay nanggugurgur, pero hindi nila, naintindihan nila yung konteksto na ang pinapatunguhan nun, hindi ordinary citizen na inosente na gugurgurin na lang. Exactly. Diba? Ang ibig sabihin nun, yung mga drug lords, yung mga magnanaka, well, particularly talaga yung mga drug lords, di ba? Kasi nga, in the past, nakita nyo naman na in-mention ni PRRD noon, kapag pag-upo pa lang niya, like more than 3 million ang mga addictos sa atin. At, binigyan talaga ng budget yun. Hinanapan talaga ng Duterte administration ng budget ang ating mga addictos na kababayan na naligaw ng landas, na budgetan yun for that rehab centers. Different centers, right? So, hindi yun, actually, yun nga, ginagamit, di ba, dyan sa ICC,
na basta na lang magbang-bang-bang ka o manggugurgur ka ng ganun-ganun na lang. Kung matatandaan ninyo, ang sinabi ni PRRD doon sa mga pulis niya na kapag, at risk ang life mo sa pakikipaglaban dito sa mga addictos na to, mga pusher, drug lords, you have to defend yourself. Right? Yes. Pero hindi naman natin may alis talaga na may mga police patola. But ganun pa man, itong mga kalaban natin sa mga Dilawan, mga Pinklawan, mga NPA-aligned, wala namang bago dyan, sister. Oo, hindi. At saka sis, alam mo yung mga kaliwa. Alam mo dati, di ba, pinag-usapan naman natin to na, dati naintindihan ko pa yung mga kaliwa ay na talagang, lalo na nung dictatorship regimen, di ba, ni Marcos, na may magkakaroon talaga ng makakaliwa kasi talagang yung abuse of power, yung grabe yung strictness. Naintindihan ko pa sila. Pero right now, kitang-kita mo yung ginagawa nila. Talagang, alam mo sis, nanggugulo talaga. Nanggugulo talaga sila. They want to, sasabihin nila para sa bayan. Pero, bakit ako ang tanong ko palagi, bakit mo hinahanap, hindi ko naman sinasabing wag niyong questionin ang mga budget, no? Pero, bakit sobrang nilang focus sa confidential fund ni VP Sara Duterte na 120 million, samantalang, ang daming may confidential funds. 'Di ba? Ang DND, ang laki, ang AFP, DOJ, 'di ba? Huwag ka na lumayo. Ang Office of the Bangag, President. President, billion. So, sana, if you want to question yung kay BP, i-question na natin lahat. Hindi lang yun selected tayo. Kasi dito mo kitang-kita, tsaka yung makakaliwa sis, sobrang nakaka-disappoint. They're not it's not about the people, it's for their own personal interest. Yes. Diba? Alam mo bakit? Kasi personal din yung atake nila. Kasi talaga naman na nilabanan din sila ng PRRD. At saka dun din sa mga nagsasabi na yung grabing paninira kay BP Sara na katulad din yan ng tatay niya and everything. Alam mo, kaya nga sila, di ba, may mga panahon na hindi sila nagkakasundo before. So, ibig sabihin, hindi sila 100% magkatulad. Yes. May kanya-kanya silang magkaiba ng personality yan. Oo. At saka si BP Sara, ang pagkakakilala ko sa kanya is pro-development talaga siya. Yung willing siyang ugnayan, syempre, para sa ikabubuti ng ating bayan, sa mga negosyante. So, wag mo kayo magpapaniwala masyado dun sa mga nagsasabi, nako, ayaw ni BP dyan sa mga negosyante, bibirahin tayo. Wala hong ganun. Kasi, hindi ho ganun. Kasi kung magiging leader ka o magiging presidente ka, ay gusto mo, tumayo sa sarili natin mga paang ating bayan para umasenso. At saka hindi mo pwede i-compare ang PRRD at Inday Sara. Magkaiba talaga. Even identical twins, magkaiba. Wala magkapareho sa... May kanya-kanyang personality yun, sis, di ba? Yes. Ibagkaiba sila ng approach. Ako sa nakikita ko dito, I've met Inday, na-meet ko si Inday sa Dahig, sa Australia, nararamdaman ko naman talaga yung sincerity niya. When it comes to pakikipaglaban, sa katotohanan, sa ating, nakita naman natin kung paano si Inday ka-passionate talaga. Again, you talk about the Pinklawan, the Dilawans. Yun yung malungkot kasi nung nilabanan ko, ang mga Dilawan, kung babalikan sis, 2017, nung ako ay lumalaban kay Lenny Lugaw, nakalaban ni Bangag dahil ang claim ni Bangag dyan, dinaya siya. Which is naniniwala naman ako na nagkaroon talaga ng dayan sa eleksyon. Isa yan sa mga nagsindak-sindak sa akin na ako daw ay pinadala ako ng cease and desist letter in 2017. Actually, nasa article yan, kahit i-google ninyo, dito sa isang organization dito sa Amerika, sinasabi daw na ako ay supporter ng murderer, ng magnanakaw, lahat na anong mga masamang sinabi kay Marcos Jr. at sa pamilya nila. Which is, it turned out, na totoo naman talaga. So supposedly, itong mga Pinklawan-Dilawan na ito, dapat iisang kausa na tayo, iisang laban na tayo, for the people, not for anything else. Not for, ako naman, sis, alam mo yan, I'm not here para maging fanatic sa isang pangalan. Na hindi porket sinusuportahan natin si Inday Sara sa ngayon, magiging bulag, pipi at bingi tayo pag dumating ang panahon na may mga mag-arise na mga eksena. It's the same thing nung ginawa ko kay Bangag, di ba?
ang bintang sa akin ng Pinklawan. I am rabid, paid, kung ano-ano pang mga binibintang sa akin. Then, July of 2022, binolja ko ang sinuportahan kong bangag. Kasi nakita ko na they are not aligned for the development of our country. Hindi sila aligned para sa pagbabago, di ba? So, nakikita natin ngayon, yung mga Pinklawan, Dilawan na yan, isa lang ang hulmahan nila ng mga bangag. Vested Hindi, alam mo, interest. sis, Tama ka. ako, I'm watching from afar. Nakikita ko talaga, they wanted to go back sa posisyon. Of course. And hindi na to and kung talagang hindi threat si BP, Sara Duterte sa kanila, why are they so hyper-focused again sa pag-atake sa kanya? So it means talagang alam nila sa kanila itself, whether kung ano man yung sabihin nila na mahina na si BP, whatever na paninira, for them to act like that, na umi-effort to the highest level, kinukuyog si BP Sara, nagsasama-sama sila para lang siraan siya at masiguro na hindi siya makakaupo or hindi siya makakatakbo. Na-mute ka, sister. Na-mute. Ano yun na... Ayan, okay na? Go ahead. Oh, hello, sis? Okay na? Oo. Yes. It means a lot na talagang yung kahit anong gawin ng paninira kay BP Sara, it means na talagang threat sa kanila si BP Sara. Kasi kung hindi sa'yo threat yung tao, bakit sobra kayong sa kanya lang kayo nakatitig, tapos kinakalimutan nyo na lahat. And again, babalikan ko kayo lahat, dyan sa makakaliwa, dyan sa Pinklawan, sa Dilawan. Hindi na para sa bayan yung inyo. Hindi na. Para sa personal nyo ng interes. Kasi kung para sa bayan, pinag-uusapan natin dito yung nawawalang pondo ng PhilHealth, yung flood control projects na trilyon, dapat yung banat, kung gaano kayo kaingay sa pagbanat sa mga issue kay BP Sara, sa How about gaano kayo kaingay sa pag-ball jack? Oo, ganun mas doble dito. You know what I mean? Oo, yes. Ganun din dapat katindi. Mas doble pa, triple, or 1 million% na atake nyo. Kasi, pucha, flood control itself, ilan yan, di ba? Ilang trillion yan. Okay. Ngayon, nagkakaproblema tayo. Kasi, wala tayong pera, nangungutang tayo. Imagine nyo yung 1.3 trillion na yan na ang tawag dito napunta sa flood control pa lang to ha, marami pang iba, 'di ba? So, imagine mo 'yan, kung sinasabi ng 25 to 30% ang kinikita in total na komisyon ng mga magnanakaw sa kaban ng bayan, mga government official nakasabot sa nakawan diyan, that's 300 billion pesos already. Malayo ang mararating natin, sis. Alam mo yun, may itutulong ngayon, lalo na ngayong pandemya. Tapos ang nakakita na wala tayong crisis management ngayon. Parang nangangapa tayo. Yung presidente natin sinabi na, hindi tayo pwedeng lumipad kasi may gera. Putsa, tapos bigla yung Singapore pwedeng magpadala sa atin ng tumulong sa atin. Bangag eh. Ano expect mo? Diba? Nakita mo naman suminghot yun, di ba? So, wala talaga sis. Ano tayo, we're really doomed. Alam mo, kaya nga, akala nila, kung sakali si BP Sara talaga ang magiging presidente sa 2028, whoever will sit sa next na susunod na eleksyon, kawawa din sis. Ang hirap, ang laki ng utang, ang laki ng problemang iiwan ni BBM. Alam mo yan, until now, humihirit pa. Di ba, mangungutang pa sa World Bank again. Hindi natin, yung ginto nga natin, until now, hindi nila ina-explain saan nila dinala yung pera. Yung gintong pinagbenta. Ngayon, nagbebenta pa tayo ng ano natin, ng mga asset natin ulit. Wala nang ginawa to, kundi ubusin ang pera ng kaban ng bayan na hindi natin nakikita saan napupunta. Kasi wala rin siyang project na malaki. Ano yung Kamuning Bridge ba yun? Ano ba yun? Nakakatuwa. Gumawa pa ng pelikula about it. Diyos ko, sinayang pa yung pera ng Mario Josep. Diba? I'm not saying na hindi maganda na yung ginawang gumawa ng Kamuning Bridge, pero is that enough for us? My God, Kamuning Bridge. Diba? Ano yun? You know? Yun lang ba ang bridge na kaya nilang gawin? But, you know what? Tama kasi talagang yung ginagawa nila kay Inday Sara, yung pag-target nila, ito ay na-threaten sila sa 2028 kasi wala silang kandidato na pwedeng magtapat. Ito lang, sister, ito lang, tignan mo ha. Si Bangag, di ba, incumbent, okay? Dapat ngayon naging popular siya katulad ni PRRD kung totoo yung mga optics nila.
in the past, nung panahon ni PRRD, alam niya ng ating mga palangga, kahit saan pumunta si PRRD, ang mga Pilipino hindi magkamayaw, hindi mahulugan ng karayom kapag pumunta sa iba't ibang bansa si PRRD. And aside from that, ang mga Filipino, may kanya-kanya silang pagtitipon, celebration. Si Bangag, di ba, presidente ngayon, may nakita ka ba? Eto may nakita ka ba na from Europe, from Switzerland, from Croatia, from Japan, na nag-celebrate sila dahil birthday ni Bangag? Wala, di ba? Wala. Anong ibig sabihin yan? Ang mga tao, talagang ang totoong sentimiento ng tao, sukang-suka sa kanya. But look at the Dutertes. Look at PRRD's birthday yesterday, and kasi 28 pa lang dito sa amin, ano? Ngayon pa lang kami mag-28 dahil advance kayo dyan. Correct. Wherever you go, Japan, Hong Kong, Europa, lalo na congratulations sa Europe, lalo na yung sa Malivel. Sobrang ganda ng inyong pagkakaisa dyan. And, ang galing ang inyong bayanihan. So, makikita mo yung feeling, yung emotion ng tao. Bakit ba nagkakaroon ng ganitong pagmamahal ang mga OFW? Kasi nakita nila nung pamunuan ni PRRD, talagang nagbigay siya ng ligasiya, yung sinasabi ngayong pagbabago. Diba? Yung mga binabato sa kanya tungkol sa pulburo na yan. Ano ba sabi ni PRRD dyan? Avoid the illegal na pulburon. At all cost, sabi niya. Because sabi pa nga niya doon, it cost, your life too. Meaning, kung hindi ka papasok sa mga illegal na gawain, you're safe. Yes. Right? Yun ang mga naiwang legacy ni PRRD. Kaya siya minahal ng taong bayan. Ako naramdam ko yan. Naramdaman ko yan sa Australia nung nandiyan ako, sa Europa, sobrang pagmamahal. Alam mo, hindi kailangan turuan ng mga Pilipino yung kanilang puso para mag-join-join. Ano yun, innate yun dahil yun yung nakita nila, yung panahon ni PRRD na pare-parehong kwento. Nung panahon ni PRRD, ganito yung ginawa niya, da. So, and I hope looking forward, no? At tayo naman ay magkita sa Japan. Sa mga susunod na mga eksena. To lighten up the conversation, sobrang mahal talaga ng Filipino ang mga Duterte. Of course, unang minahal ng Pilipino, si Pangulong Duterte. And now, syempre, pinamana nila yung pagmamahal kay VP Inday. Uncomparable, sis. Kasi even yung, di ba, parang, yung isang parang ganyan din na pinanigan ng mamayang Pilipino, yung pagkamatay ni Noynoy Aquino, right? So, kaya nabuo yung talagang dilawan na matinding dilawan, no? So, pero, parang iba to Kasi na-appreciate talaga. Ako, I'm one of those people kasi biktima naman ako talaga ng mga drug addict. Di ba? Obviously. Di ba? Parang, yung minsan nga parang sabi, nako si Cathy, parang, bakit niya pa sinabi? Like, I told you, one person, nung lumabas ako, somebody called me. Sinabi na, ba't kailangan mo pang lumabas? Sabi niya, okay ka na naman. Sabi ko, hindi niyo alam. Akala niyo okay ako. Pero dahil nanahimik ako, sa pananahimik ko, walang ginawa yung mga taong to, kundi ibuli ako, binaban ako sa restaurant, binaban ako sa mga lugar, sinisiraan ako ng tuloy-tuloy. Ngayon, di ba sabi ko sa'yo, sis yan ang trigger ko, yung pang-api ba? Yes. Alam mo, kababaeng tao ko kasi, tas puro lalaki nagkakaisa sa akin. Same with VP Sara Tahimik lang siya. And all, sino bang nagkaisa sa kanya? Di mga ba, addict din. Mga addict din, no? Katulad na nagkaisa sa'yo. Tapos, second to that, kalalaki nilang tao. Hindi, alam mo sis, dapat yung mga mga government official, hindi lang secretaries, magpa-drug test kayo. Guys, maraming makikipagpustahan addict, ako no? sa inyo. Maraming addict dyan. Makikipagpustahan ako, maraming user dyan. So, ang tawag dito, maging totoo lang tayo. So, if walang magsasalita, kung hindi ko katulad ko, hindi ako naglakas ng loob na lumabas at magsalita, anong mangyayari? Kung hihinto tayo, anong mangyayari sa ating bansa? Etong dilawan, pinklawan, iba naman ang motibo. Iba. Diba, ang motibo is atakihin lang si VP Sara. Again, kung gaano kaingay yung isang palsipikado dyan, yung pambansang tinga, alam mo yon, yung pambansang tinga na hugis itlog is diba? Ang ingay-ingay mo. Diba? Pero, ang hindi kayo nag-iingay sa trilyon-trilyon na flood control. Puro na lang Duterte. Tapos pag kaming mga katulad namin na lumalaban sa gobyerno about sa korupsyon, didilis, di ba? Kayo, kayo? Mga bullshit. Mga bullshit. Well,
Well, tama ka. Incomparable talaga ang panahon ni Pangulong Duterte at dito sa mga pinklawan kasi wala silang pinaglalaban eh. Oh, Ang wala silang pinaglalaban when it comes sa taong bayan. hindi Kasi- lang sis, tapos kung umarte sila, parang when they speak and they act, it seems like sila lang yung matalino at may alam. Hindi kayo matalino. Kasi kung matalino kayo, pinaglalaban nyo talaga yung totoong para sa bayan, yung korupsyon. Hindi kayo matalino. Kayo yung matalinong bobo. Sa sobrang talino nyo, tumalino kayo sa pagiging bobo. Kasi tawag kayo ng tawag sa mga taong katulad namin na lumalaban sa korupsyon na bobo. Eh, sino mas bobo? Yung hyper-focus lang sa isang tao dahil sa political agenda nyo? O dun sa mga tao na talaga naman ang pinag-ipaglalaban namin is yung korupsyon na talaga namang literal ang daming nagsalita. Saan ka naman nakakita, sis? 'Di ba? Ang daming lumabas, mga nagwi-witness and all. Pero sino pa yung ginagawang star witness? State witness. Pucha, yung nag-ano pa,